Proverbs chapter 3, verse 5 to 6. Trust in the Lord with all your heart, and lean not with your own understanding. In all your ways acknowledge Him, and He shall direct your path. So, dahil mo kayo ang pulong sa Diyos na ilhula po si Jehovah sa kanunay sa atong una-una kasing-kasing kay ato ading tanan na itong mga dalanon kung siya atong ilhon tuloy yun ang atong pagpanaw, no? Kung himo na itong dia or friend ang atong Ginoo, siya atong unahon. So ang atong mga kinahanglan dali ra gyud kay niya tubagon sa ato pa lang una, no? Tubagon din sa Ginoo. So ay nanay ka matinumanon o kagamanan atong Dios mo ay tagya sa atong kinabuhi o ako siyang ginapasalamatan sa kanunay sa iyang kaayo. Siyang giyatag usab na kung ako completely na nawala ang ako ang uwog sipon kagabi na na feel na ko nga kay na murag nalunod mo ko niya ako ang uwog sipon kung aging Thanksgiving atong fellowship na to kay giimna na ko ang kay Bayote murag na nikubol ni gani ang ubo niya tingala ko nibalik ang akong siya gawas pero wala na ko giimna o tambal ako ano na siyang gi herbal nga lagi nang ko gloria o kalamansi di pa hayaan na ako nga magawas mga plema so ang ginugit may nagatagan ako kabasko sa akong panglawas nga makaalagan pa ko sa iyaha nga malipayon. Amen. Salamat. Speaker din si Bang Kalaugan. Salamat po ang Diyos. Amos virtual opportunity na yan. Salamat ka sa tuloy ng Diyos nga may akong paglawas o simba karon. John Michael, ano ba? Okay, malibutag sa tanan o kaunang pasalamat sa tungkol ng Diyos karon no na simba ko idasig sa kanya no ko napasalamatan sa lang siya no matag adlaw lang sa mga grasya karon nga panahon po kagantag ulan o init o lalo na no na giyatawag ko niya may pandawas matag adlaw o nakamata sa tusay sa kagundagon. Kung ako na yung verse makita sa Luke 1:37, with God, nothing shall be impossible. Sa tanan, salamat sa Amen. sa tibok si Mana, siya nagkahatago may panggawa safety sa kanang travel nila ni Brad Samuel of Sister Nili o sa tanan-tanan niya siya nagtagpo financial o Bigay side. Proverbs 1:7, the fear of the Lord is the beginning of knowledge, but false despises wisdom and strength. Ang akong kalipay ay tigaan kanya panahon, bulan init o una-una ang hangin. Nga ito ang gigamit sa libre nga paggamit nga yata sa Ginoo no, ito ang ginawa. O siya pa sa pagpangalaga sa itong Ginoo, itong yagian nga dalan usara, no? Higpit o tunugon, patuon o sa silikon. O salamat po sa pulo sa Ginoo nga ito ang kalag, mga ano ninyo sa espiritualong ng pagkaon, nga ang pulo sa Ginoo. Kaya matong sa matiyog trupato, di ako mabuhay pala tinapay, hindi sa pulong, hindi pa. O sa kasigulo pa nga kung ang dalintan sa Hebranon 10:25, nga di yung dangon ang pagsimba. Muna nga, dalay ko nito yung buhay ng Diyos, hindi nga puntagon, angay siyang pagsimbahon, pag-dalay ko, pag-alagaran sa tuwang atibok na kinabuhi. Bisa ba ganyan akong verse, makita sa Mateo City City, tulo kapi, pangayo ka mo, o kamo paghatagan, o pangita ka mo, o kamo makakaplag, o panokto ka mo, o kamo pagaglihan. No? Isa pa sa Hebrews 11:1, now faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. Muna itong pagtuo. Walang tuo ta sa mga butang na hindi makita. Labi na sa itong Diyos nga hindi na ito makita, apa na itong ituuan nga siya buhi o gamhanan sa tanan kung may tigyasa tibuo nga mga butang. Tanang mga butang, dinis kalibutan, universo, siya ang creator. Muna nga dalay kong kita kay Diyos o iya lang yun ang dumuog o himaya. Ready, begin. Usa na mga hinuro pa sa napatunan nato kini nga mga saat
Managhilom kita sa tanan nga kaugawan sa unod ug sa espiritu, magmahigpit sa pagkabalaan diha sa kahadlok sa Dios. Adunay usa ka kaliwatan nga ulay ilang kaugalingong mga mata, o bisan kanini wala mahugasin gikan sa ilang pagkahugaw. Aron kini balaanon niya sa ginluan niya, aron itugyan niya ngadto sa iyang kaugalingon ang iglesia mahimayaon nga walay uling bisan punot bisan usang butanga nga sama nini. Undili nga siya magpapukli o walay kasaway, inaagi sa paghugas sa tubig uban sa pulo. Nga niana usab na sambingay ang bautismo nga karon nagaluwas kaninyo, dili ang nagakuha sa mga kaugawan sa unod, kundi ang nagasusi sa usa ka maayong kaisipan sa tubangan sa Dios, pinaagi sa pagkabanhaw ni Jesucristo. Ako mga kalipay ang dako sa Dios, ang akong kalag magnaypayon diha sa akong Dios, ay ako gibistihan niya sa mga bisti sa kaluwasan. Ako gisuluban niya sa kuko sa pagamatarong, ingon sa pamanunon na nagayan-dayan sa iyang kaugalingon. Sa usa ka purong-purong magulat kung ingon sa pangasaunon na nagadayan-dayan sa iyang kaugalingon sa iyang mga mutya. Apan sa tao nga mamahugaw o dili magpaputli sa iyang kaugalingon, ang maong kalat pagaputlon sa kaliwala sa katalingban. Tungod kay gihugawan niya ang balang puloy-anan sa Ginoo, wala ilasabig sa ibabaw niya ang tubig sa pagdilulag, mahugaw man siya. O kini mga balaod nilayon kanila, ug ang magasabig sa tubig sa pagdilulag, magalaba sa iyang mga liste, ug ang magahikap sa tubig sa pagdilulag, mamahugaw siya hangtod sa hapon. O magamatod ka o dos-dos uban sa imong mga hinigaban, o mamaong na kung magalingkod ikaw dito sa gawas, magakalat ka kaniya o kunya bubalik ikaw o magatagon sa nalagitan kanimo, kay si Jehovah nga imong Dios magalakaw sa taliwala sa imong kampo aron sa pagluwas kanimo o aron sa pagtugyan nga na kanimo sa imong mga kaaway, aron sa imong ana ang imong kampo mawalaan, aron hindi siya makakita o mahugaw mabutang kanimo o mutalikod kanimo. Amen. Ang kaayo sa Dios. I love you, Lord, for your mercy never failed me. All my days I've been held in your hands. From the moment I wake up until the day I hang, I will sing for the goodness of God. I know my life you have been faithful. I know my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God.
Pinibigin sa nagiyahan ingon nga kita nakatuo ng Espiritu sa Dios sa pagdawat kang Hesukristo nga akong manuluwas ug sa kasugiran sa akong pagtuo ingon nga binabtismuhan diha sa nang samahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Kita karon os tubangan sa Dios nga mga manulungga ug nga nagilibat sa labihan nga kalindong ug pagmaya makasulod sa pagkiksaad uban sa matag usa ka nato ingon nga usa ka lawas diha kang Kristo. Kita tuon ini magasaad pinagi sa tabang sa Espiritu Santo nga magaduyog sa paglakaw diha sa Kristohanong gugma sa pagpasok alang sa kalambuan ni Iglesia diha sa kaalam, pagkawalaan o pagkaharuhay. Sa pagkasibot sa iyang kabuluhanan o pagka-espirituhanon, sa pagtunhay sa iyang pagsimba, mga ordinansa, disiplina, mga pagkulunaan, sa paghatag ng malipayon o makanunayon alang sa pag-awag sa ministeryo. Ang kastuhanan sa Iglesia, ang hinabang sa mga kabos, o sa pagpalatag sa mga balita ngadto sa tanang kanasuran. Kita masahan sa pagkadayon sa atong pangyanon o isalang pag-ampo. Sa pagkaliskon magamatuto sa atong mga kanakan, sa pagkiwa sa kaluwasan sa atong mga kapahintingan o mga kaila. Sa paglakaw ang maungdan dili sa kalimutan, o sulod-sulod diha sa ato ang pagawi, sa paglikay sa tanang pagkakalian, pagkamalipakon o sobrang kasuko, sa paglikay sa tanang paggamit sa mga mahubong ilimnon. Ingon nga ilimnon, sigarilyo, ang tanang na ingon ini, o sa pagkamalasikon, diha sa atong paghago alang sa kalampuan sa gingharian sa atong manluluwas. Kita sa lugar pa magasaad sa pagbantay sa matag usa diha sa bukang igsuon. Sa paghinumdom sa matag usa diha sa pag-ampo, sa pagkibabagay sa matag usa sa kasakitan o sa kagulanan. Sa pag-uban o Kristohanong kalulot diha sa pagginatiay o pagkamapinahuron diha sa sinultihan. Dili dalin nga masilo apan sa kanunay andam alang sa pagsiguli o mapinantayon sa mga lalagda sa atong maluluwas o sa pagpanalipod nini sa walay langan. Kita ang natulakan sa atong kita magbalhin ni kanini nga dapit sa labing madali makikinusa sa ubang iglesia na sama ng mga pagtuo mata dili makahimo kita sa pagdala sa Espiritu nini nga pagsaad o sa mga sakaranan sa tulong sa Diyos. Imong balik sa paglingkod na may payo. Sa lahat ng oras, sa bawat araw, ika'y laging tapat kong magmahal. Pag iyong kaawa ay magwawalang hanggan. Ikot-ikot iyong Panginoon sa lahat ng oras, sa bawat araw, ika'y laging tapat kong magmahal. Ang iyong kaawaan ay magpawalang hanggan. Pinupuri, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay nga ika'y walang katulad, tunay nga ika'y di nagbabago, mabuting Diyos na sa amin ay nagmamahal. Nabasa sa
sa pulong sa Dios. Kamo nagasimba sa wala inyo bingili, kami nagasimba sa among hingilan, kaya ang kaluwasan nagagikan sa mga Hudyo. Apan moabot ang dakna, ug karon moabot na, nga ang mga matuod nga magsisimba, magasimba sa amahan, pinaagi sa Espiritu o sa makatukuran. Kay mao kana ang ginapangita sa amahan nga mga magsisimba kaniya. Ang Dios Espiritu man o kinahanglan nga mga magasimba kaniya sa Espiritu o sa mga autor. Simbaho naman di sa katawan o pag-aawi turagugmanya atong manalipot kala sa siya ang dayong himaya magkuluyan niya. Ang iyang grasya sa'y sayon ka, isa ng kahayag kang nagdana, ang dalang mahigit ilagian niya, isang pasabagyo ang naasiya. Ini sa Romans chapter 12 verse 1 to 2, ang pulong sa Dios nga kanayon. Busa hangyoon ko kamo mga igsoon, pinagi sa mga kaluoy sa Dios nga inyong itugyan ang inyong mga lawas, ingon nga halad nga buhi. Balaan o madawat ngadto sa Dios nga mao ang inyong makatarunganon nga pagsimba. Ug ayaw kamo pagpahiuyon niining panahona sa kalibutan, kundi lios pa hinuon ninyo ang inyong kaugalingon, pinaagi sa pagbag-o sa inyong hunahuna, aron inyong masuka kung unsa ang mayo kung madawat o higpit nga kabubuton sa Dios. Okay ko mabasa dito sa Malakias 3, 8-11. Matod pa sa pulong sa Ginoo. Nakapanawis baday ang tao sa Dios. Bisan pa niya kamo nakapanawis kanako. Apan kamo nag-ingon, unsaon na papanawis kanimo sa nagkanapulo o sa mga halal. Kamu gipangpahimaraot o ban sa pangpahimaraot. Kaya ako inyong gitulisan bisan kining tigog nga nasa. Dadan ninyong tipog kanapulog nga sa balay nga titiganan, aron nga tunay kalagyan sa akong balay.
o pinaagi nini sulayin ko karon na kayo ng Ginoo sa mga panahon. Kung di pa focus ka kanyo mga tambanan sa langit o bubuan ko sa panalangin sa pag-agi nga wala na unyay hapit hindi kong kabutangan sa pagdawat ninyo. O balungon ko ang malamoy tungod kaninyo o siya dili na magalaglag sa mga bunga sa inyong yuta, yung patag sa inyong balagon sa paras, sa inyong bunga sa kaumahan, sa dili pa panahon na kayo ng Ginoo sa mga panahon. Pinapulong. Okay, mas pagawit. Magbukas sa unta, ug sa kahapulon, buhat sa kaluoy, magbukas sila. Maghulat sa ani, sa katong kalibay, dili na maduway, magalangit na. Ang alalihon, sa katong kalibay, dato na karon. Ang alalihon, sa katong kalibay, dato na karon. Pag-ibato kita sa pagpangluhod alang sa mga lalaki at pang-iisa atong mga kamot sa mga pangluhod lang mga kababayan. Langit no lubalaan ang mga Dios, niningtak na karon sa sayo sa kaultuhon. Aniya kami Ginoo nagayukpo nga na kanimo tungod kay ikaw ang ayan nga pagkasimbahon, pagayukpuan. Tungod kay ikaw ang Dios nga gamanan sa tanan, walay makatupong kanimo, walay makalabaw kanimo. Takos ka nga pagkasimbahon diha sa espiritu sa kamaturan. Ikaw ang Dios nga buhi, nga rin na mo'y tag-iya sa mong kinabuhi. Ana sa imong mga kamot ang masterpiece sa among kinabuhi. Ikaw ang nasayod sa gitason o kamupon sa among kinabuhi. Ana kanimo ang tanan Ginoo pusa. Angayan ka namong pagaduulon, pinaagi sa mo ang pagdaig, pagsimba o sa mao pag doon kanimo ba sa mapanda sa iluon nga kasing-kasing. Iluoy kami Ginoo, pinaagi sa imong dugo. Salamat Ginoo sa imong pag dasig sa mata usa ka namo. Initag na among gihalad among lawas kalag espiritu ngayon nga buhi. Hinaot Ginoo malipayon ka sa pagdawat nini uban sa salakianong nga bahin. Ngari na base sa ilang ugma. Ikaw Ginoo magpadaghan sa buhat sa ilang mga kamo. Ikaw magasuporta sila kikinahanglan sa makakaroon o kunya. Ayaw kami pagkapsi Ginoo kay ikaw ang Dios nga nagasaan. Ngari na imo gayod nga tagbuon ang tanan ng kinahanglan sa imong mga katawhan. O sa Ginoo samtang kami nagapadayon sa unahan, urala kami diha sa imong legions of angels nga walay makadisturbo kanamo. O among dawaton ang mga special blessing imong giandam sa mga usa kanamo ringkak na bisan pa sa mga kaigsunan nga wala makahimo sa pagsimba karon. Ikaw Ginoo maghatag kay ilang sunod higayon. Usa nagapadulon pa dinhi pag Ginoo paiway sa kalain-lain nga mga matang sa mga dilit maayo. Nga di makabot sa din na safety o malipayon. Samtang kami magpadayon sa unahan, ako kining itugyan, isali kanimong tanan sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise God from whom all blessings flow, praising all creatures here below, praising abundantly heavenly hosts, praise Father, Son, and Holy Ghost. Amen. Natutulog ba ang Diyos? Wala siguro no? Hindi siguro matulog at ang buhay ng Diyos. Bakit kaya? Bakit ka ba naghihintay? Nahimukin pa, pilitin pa, katadhana. Alam mo na kung bakit nagkaganyan. Lumuna ka na
nasasaya ang buhay mo at ang ibinubulo ng iyong puso. Natutulog ba ang Diyos? Natutulog ba? Ikaw ay kaagad sumusuko, munting hirap at munting pagsubok lamang. Bakit ganyan? Nasaan ang iyong tapat? Nagduduwa, nawawalan ng pag-asa, at iniisip na natutulog pa. Natutulog pa ang Diyos, natutulog pa. Sikapin mo, pilitin mo, tibayan ang iyong puso, tanging ikaw ang huhubog sa iyong bukas. Huwag mo sanang akalain, natutulog ba ang Diyos? Ang buhay mo ay mayroong halaga sa Kanya. Dapat nga ba na ikaw ay maghintay at himukin pa, pilitin ka ng tadhana? Gawin mo na kung ano ang nararapat. Magsikap ka at magtiwala sa may kapal. Nakahanda ang Diyos umalalay sa'yo. Hinihintay ka lang, kaibigan. Sikapin mo, pilitin mo, tibayan lang iyong puso, tanging ikaw ang huhubog sa iyong bukas. Huwag mo sanang akalain, natutulog ba ang Diyos? Ang buhay mo ay
Bisan dunay mga pagsulat, gawaton ta og kitalipan sa dining kalibutan naman. Lumalabay lamang, gusto niya nga maangko ang kinabuhi dayon. Watang Diyos, kasing-kasing mo. Ato kita sa pinaka-importante nga bahin sa tuwang pagsimba karon nga mao ang pagkaon sa pulong sa Ginoo, no? Kung kaya ang tao di mabuhi sa tinapay lamang kundi sa matag pulong sa nagagula sa baba sa Dios, no? Mo kana itong spiritual food mo na nga ihalad o ihatag ni Pastor Montero karon ang maong mensahe, Pastor. Mo na nga time. Okay, daghang salamat, Brother Aimong Ibingil, Wilder. Daghang salamat sa inyo nga malipayon nga mga gagway sa mga struggle nga mag-overcome ini adlaw o maghatag at Ginoo temporary nga kadaugan. Lapakan na to, Ginoo. Niya siya karon sa atoang taliwala. Do you believe that? Siya mo pataliwala daw kung dili daw siya mo kalagyo ato pa sa Numbers, no? O Deuteronomy. Kung nagapanghinlo ka, iya daw tan ubanan sa atong pagpakigugno. Ihatag sa ato ang mga kamot ang atong kaway. So makadaog ta. Kunya dili daw siya magalaka daw siya sa ato ang taliwala. So salamat kayo sa presensya sa Ginoo ini nga adlaw
Dili lamang sa tuwa sa uban pa ng mga Covenant churches o kanilang kabahin sa tuwang side o belief o doktrina. Sa ito nabasa ganyan sa pakigsaan nga sa oras na ubalik kita o lain nga dapit sa labing madali makikiusap kita sa iglesia nga sama lamang pagto o matang nga din makiri na to, madala na to ang ato ang dito uman. Wa magsulti dito nga malayo na tanay ini nga simbahan, simba na kag sa naasa, no? So spiritual adultery, spiritual fornication na siya. Now, sa atong sitwasyon karon mga kaigsunan, ang intro sa kuminsahe, balitaan, di pala lugay nga ang Europe o ang Canada daghang nangamatay tungod sa gani? Ha? Kung sa'yo dahilan, ano daghang nangamatay tungod sa heat wave. Nabisa niyong sapatos matunaw, kung lakaw ka sa kalsada, ligid sa imong sakinan, natunaw. So, nagpanic buying o aircon ang taga-Europe. Ang problema, di po kadaog ang source kuryente tungkol sa overload. Hama mo, kadabalay na yung mga aircon. Oh, kusog magina mo kaon kuryente. So, grabe ang ilahan, sila mo natulong no, sa mga calculation sa scientific nga calculation, di ba mga sipya, kailangan ko sila radar o satellite sa taas, linog na may dili nila ma-predict. Kaya na-calculate, o dito yun nitugpag yun ang maong prediction sa maong dapit. Otherwise, ang lain nga bahay na nga duha ng epekto na ang pikas bahay sa kalibutan, bilog ng kalibutan, kung dirimanda ang init. So sa pikas, kung sa'yo may tapos pikas, lunok. Tungkol kay ang init, kung saka ang ubig sa dagat, moistura mo pundo na ito sa taas. So, pikas bahay sa kalibutan, lunok. So, nadir na po nga trahedya, nadir na po nga calamities. So, listen this guys nga normal ang atuang temperature din o so na atong masins nga murag lahi, di ba? Murag lahi, no? Murag tag naa sa syudad nga daghan tag nga kahoy. So murag apektado ta gamay. Kaya nakaabot tag 42 Celsius diri, no? Ay init na siya Ilangan ta na kung tagaan pag thermometer. Sa lain pong dapit, dili po hitwave ang patay, linog. Sa ano ba ito? May iba may lugar na mas kusog pag linog dito or dito ba dito? Valenzuela. Grabe, tausan niya po ng nangamatay dito. Tigo, murag mga baki ang tao, no? Mga tao. So ang kalibutan karon gulang na gyud o nagakatuma na gyud ang naa sa Biblia. Mga igsunan ko sa Ginoo, ito ang pamalandungan ng tulong sa Ginoo. Salamat sa inyong pagdalo, salamat sa inyong pag-attend karon. So yan itong subject ron. Tama ba? So, ang Biblia ito makonsider na facts and figure. So, facts means truth. Facts and evidence. Figure na hatag siya ining amount o pizza. Yung nga na ang pulong sa Ginoo. Ato na ang madiskubrihan karon. O unta kung intelihente ang tao, mas mubasa unta sila sa Bible kaysa cellphone, kaysa mga libro nga mga ihimo sa tao nga libro.
unfair man ang tao mo himo libro kay ang negatibo di man i-appeal. Tama ba, Pastor? Si Rizal, linguistics sila sa pila kalibo ka language ang iyang ingenious man to. Pero wak nato naibal ang wak kita sulat. Nga kada langwahe di ay isa ka babae. Wa na gisulat. Kaya basin pambasahan niya sa elementary, kagamay na ako ng palabuan. Di ba? Kunya, wan po na, kaulawan po na sa mong kaliwat o hero, di ba? Kaulawan po na. Pero ang Bible, walang sinasanto. Tama ba? Bisan si David, ato makita nga, why ni bato niya nga nakasala siya adultery o murder. Kay siya man ang hari. Wa ko'y mo kusar niya. Ngayon siyang batuhon, pero wa kaya po siya etyas. Basta Ginoo na mo mo purga sa ito ang mga sikrito. Gina ni mo ang kungan. So, ingana ang libro nga Bible. Oy mga kalids, kung saan ang meaning ng bay? Basic. Ha? Basic. Bay. Ay, duwa. Duha. Wala, bicycle, di ba? Basta by, duha gina. Ball means book. So, duha ka libro. Duha ka mga libro. Old Testament and New Testament. Okay, siya nakatimaan sa Old Testament, pila ka books? Agoy. Malaki nagbasa lagi. Kurigo. Pila na itanan? 66 books. Pila mga Old Testament? Pila ang New Testament? Pila ka books? Dua. Dua ba? 39 at 27. Tama ba na? Kasi ko sa'yo po ko. 39 ang Old Testament, 27 ang New Testament. So, 66 tanan. So, muna ay dala-dalaon sa mga sundalo ni Kristo, dili 45, dili Armalite, kundi 66 caliber. So, kung mauna imuhang sandata, bisan di makita, hadlok si muha. Tungod kay nakay Bible. So, sukod na las pagpamalandong, I request everybody to arise. Ato anin sa luat sa pagbasa. Kamu magbasa si Juan o kung basahan po, repeat sa English. Ready, go. Nga nagpasalamat sa pusa siya sa lugar at sa kasikan sa kawan ng utang na wala pang nalibok na mga Sa English, matul pa. Declaring the end from the beginning and from ancient times the things that are not yet done, saying, my counsel shall stand, and I will do all my pleasure. Dahil ko ng pulo sa Ginoo, mag-angkot ha. Langit no, nabalaan na mo nga Diyos. Salamat kay Ginoo sa imong pagpataliwala, ining tagnaan. Ang imong mga pulo mo ay among subayon, amo ang tunan, o among pamalandungan. Nabangi mo bus nga lagad na mo ay magabahin-bahin ini. O salamat sa mga spiritual food na imong prepare sa kanamo. Tagay kami satisfaction, kalikon, information, o warnings, samtang niya pakinamay ini nga temporary yung pilianan. Inong Diyos, dako kay kag programa para na o hinaot na amo kining masabtan, amo kining matipigan, magutang sa mga una-una kasing-kasing. Nabangin mo gusto ng lagad Ginoo, pinagi sa imong balang espiritu nga mga may magamok sa matag usa ka namo karon at lihi ang ilang matag-una kasing-kasing o hinaot o Dios nga makahimo sila sa pagdisiplina na ili-aside ang mga mutangan nga kalibutanon kundi ma-focus ang among mga kasing-kasing diha sa mga spiritual na diyan na ma-equip ang imong iglesia diyan nga dapat. Kaya tanan namong itutik sa pangalan ni Jesus. Amen. Balik mo sa paglingkod na malipayon o nga anong ibasa sa di palandugay sa Isaiah 46 versikulo 10.
Grabe, no? Yun nga na ang batasan sa tawag Ginoo. Yung sulti siya, tapos tumanon yun niya. Mga prediction, mahitabo yun. Wa diyo'y makababag. Gikan sinugdanan, hantod sa katapusan. From the ancient times, the things that are not yet done, saying, my counsel shall stand. Yahagi ng barugan. Kining Book of Isaiah, wala pa ni mga high-tech na sakyanan. Tama ba? Sa panahon ni Isaiah, wala pa yung mga aeroplano, wala pa yung mga sakyanan, wala pa yung mga gadget, cellphone, whatever, radio, wala. Kuwan pa na. Manual pa na, no? Ang katabang sa tao, mga animals. Kung mga tuog layo, sakay kabayo. Sakay o kining kuwan, donkey. Kaya kanang camel, binaril na tubig, itgala na. So, dili na siya ma-knockdown sa disyerto. So, mo lang na ang ilang katabang. So, sa pagsulti sa Ginoo o sa pagsulti sa mga propeta Isaiah, wala pa ang mga butang na mga itabo. Ugdugan pa din ni there is Isaiah 43 verse 13. Kung may basa, ready ko. Wa? Nay makapugong niya wala? Wala, no? Oo. Sukad sa pagkahimo sa adlaw, ako maoman siya o walay bisan kinsa nga makaluwas gikan sa akong kamot. Ako makabuhat o kinsabay makapugong nini. Wala. Nay makapugong? Wala. Wala. Siyara. Inana ato ang Ginoo. Inana siya ka brilliant, inana siya ka most powerful. Ang tao kung unsa ka genius ang tao, may laing labaw ni Marcos ka genius, photographic memory. Bawal ganito taniya na, bawal ganito sa Mexicano ang brain na kay transplant ta. Pero mapugna na, no? Tungod kay tao lang, no? So, mausap na. Nakay na akong plano. Tapos naay mo bulabog, naay mo destabilization, so dili mapustro. Tama ba? So, so lahi ang Diyos. Eh, si Satanas kumingking na niya. Ginugna na niya. Lucifer ba na siya sa una? Dili ba na siya rebelde? Ang meaning sa Lucifer is shining one. Kanya, tarong pa na siya. Siya na may nagrebelde siya ng sarili. Orang nga kaaway na sa Ginoo. So, niya, yang na-underestimate siguro ang Creator. Abi siguro niya matok nga niya, pero kalimot siguro siya nga kontrolado siya. Muna nga ito ang Ginoo, basta mo plano na, imuon gina niya, walay makapugong niya. Walay makadistract niya, walay makadistort niya. Once nga iya kaya nang isulti, basihan na niya. Ang tao, balimbing man usahay. Labi na din mo ma-record, hindi mo mag-jihad, di makuha niya yung panuti. I-deny na niya, basta mapiki na. No, nagsulti rin ko na. Di ba? Una nga, document ang magpatigbabaw karon tungod kay katong Ipralo nga unang mga tao nga na mark your words, na word of honor. Masuko man to himuan yung kasulatan. Balik, maghimo-himo ka kasulatan, moingon man to sila nga. Daw disumpyado ka ha. Murag mga kuanaon sila nang mawala na ng mga good relationship kay himuan mo sa kasulatan kay sa ilahang panahon kaniadto. Once nga moingon nga ihatag nako ning tindiktas nimo, once nga iyan na nang gibungat, iyan na ginang tinulon. Kambiwan na nako ning isa ka
crispy, okay na na. Oh, dili na na bawion kay iya lang kay release. Siya na ay mahimong ulipon siya ang isulti. Tungod kay nasa word of honor. Dili na niya kaya na niya bakuyon. Diba nahinumduman niya sa hari? Na gusto mutabang ang hari ni Daniel, pero nakapirma na siya o nakasulti na siya, di na pwede balion. Pero sa Diyos, walay makasangka, no? Walay makapupong. Oh. Kita magplano-plano ka, daghang kayo mo critics, daghang mo saway, maluya din ka. Oh. Nay mo ingon, oy, ayaw pag special number dyan, mo bakaw tingog. Maluya din ka. Huwag na kakabalo nga, kanang imuhang busis na pang background na bis na. Di ba? Oh. Ingana ang tao. Ano nga ni, kanang sawayon nga ni. Gusto niya nga, dili siya sawayon. Ang istorya sa ta, nabi daw ito yung Father and Son, dili sila gusto nga atakihon o kanang negatibo. Kaya dali na sila maapektuhan. Di ba? Makaapekto maging negatibo, di ba? Oh. Inom ka na. Yabag, magkabrad. O, di ba? Sakitan na yun ka. Kaya na kumukanta, yabag mo na ikaw. O, di ba? Dali na kayo ka maapektuhan. O, katong paliransan nga, apektahan community sa criticism. Kanang critics, sabot mo dahil critics? Hello? Si kung gamit termino niya, di wata kasi napot. Ha? So yun ang critics. Kang pagsaway, no? Oh, negative. Mga bully. Kanang alay ko ng bully kay paano nga na Dilig tinuod niya. Parang ka, hindi makamusuko. Kanang critics, tinuod gina. Isaway ka. Kaya, apektahan ka. Ingo. Gidoyod man sa magama, paniran sa ang tungki. Pagapos silihan, unang silihan agyan, ingon sila. Usa man huwag na gamitan niyang utok. Naganay mo yung tungki, dapat inyo nang sakyan. Aron nga di mo kapuyon mo baklay. Isaway sila. So yun ang iusap. Sige, sakyan na to. Inalis na mo angay atong buyo. Sakay na kang gama. Kaya ang dugi, gamay pa. Hindi sunog, lakaw. Abot sa laay na malay, gisaway na po. Kaluoy sa dugi, murag inyo ka ba naging isilutan. Huwag ibo, kamalasan ng pagkatao. Inyo ka naging kabangat, sakay nga, gamay pa man na. Dapat unta, isanay mo sakay anak. O, ikaw, batanon, dapat ubaklay ka kay bata. Pagkapasak, mo papa mo sakay, kadaog na pong anak. Nari, amahan na yung nagsakay anak. Hantod sige sila sawayon, apektado sila sa mga critics, uspon na nila. Dali na sila mo ba? Wala sila sariling programa, wala sila sariling baruganan sa ba? Wala sila sariling system sa ilahang paglakaw. Kada saway, apektahan din sila. So, tuod man, kay mo makitong ilahang mentality, sige, apektahan. Iabot na bitaw ang punto nga, gidayungan na nila. Ilan na ang gidayungan sige, lagi kusap-usap. Wala pa sila kaabot ng silingan na po, na mo saway na punta, di siguro nila. Niagis lang tulay, karon kay ang tulay na itubig. Kaya, dawa may sa amin sa una, dito man madami ng tao gusto, tama ba? Oo, ala. Kaya itayungan ng donkey, una nakakita gusto tubig ng donkey, siya po, ako'y kaluha, pwede kisi-kisi donkey, di nga nakahagpong silang tanan sa tulay. Mo na i-resulta, why journey nga naabot, why accomplishment sa mong trabaho, nangahagbong silang tanan.
Sa lesson niyo makuha niya. Una nga kung naatay trabaho, ayaw pagpa-apekto sa mga negatibo. Amen? Kung nakabalo ka sa imong trabaho, pang Ginoo, instruction sa Ginoo ang imong gisunod, ayaw pagpa-apekto sa mga nagharang-harang, mga nagkasaway, nagkritik sa imuha. Padayon sa imuhang plano, kaya ikaw nakabalo sa imuhang gihimo. Ayaw pagbasi sa palibot nga mga hulungihong. O, di ba ang tong bakit nga bungol mo ay nakatabok? Di man kadungog. Dagang mga baki na hagbong to sa balon. Yan, nabatian naman siguro ng Pastor Gian nga. Yan, sampot. Kaya, naingon man itong kan. Kaya kita ka, kinahanglan kita na i-savior dali. Kaya, laog kayong balon. Huwag mo luwas na ito dali. Ani, try out ang ubad, laambak, failure. Nya, isaway sa mga baki rapot. Natawag, hindi lagi ka pwede. Mahulat tag savior. Ano, karon kay naging isa nga personada o atin ba nagpaglaom. Di siya papikto sa mga criticism. Try out siya. Ay, kay nakatunga sa balon yun. Oh, wag din na siya napiktuhan. Wag po siya naluya. Nga naman, kay iyang na hibalaan na kaya niya kabalo sa siyang gihimo, unya wa siya napiktuhan sa mga tigbuli, tigsaway, inang kay ang baki bungol. Bungol man itong baki awon nakatong na sa balon. Wala usay di man pwede nga mabungol sa kausa ka makabaton sa imuhang successful ka sa imuhang mga pangandoy nimo. dapat magbungol-bungol ta sa mga kusog manaway. Nga mo imo harang sa tuwang mga pangandoy. Ada kids ba ko ninyo? Men. Ha? Naangay ka magpabungol-bungol sa mga taong walay laing gihimo. Ikaw ray gibantayan, no? Mali ray ginabantayan nila sa imuha. Ayaw pagpa-picture yan. So, mahulot akong illustration, no? Pumanday ko ka padayon diri. So, balik ganita, sa Ginoo walay pugong. Sa tao, usahay mapugna ng tao, usahay mawala ang tao. May mga himuon sa isig ka tao, mapiktanin ka. So, wala na. Tanan imong efforts sayang. So, tanawang gihimo sa Ginoo. Genesis 22 verse 17 kamay basa. Sa pagpanalangin, ikaw panalangin sa pagpatagal sa mga ituon sa langit sa langit sa taas sa taas sa langit sa langit Okay. Pagsulti sa Ginoo ni kang Abraham, siyempre, wala sila yung anak sila ni, kasi asawa ni Abraham, si Sarah. So, maunang kapoy si Sarah. Sa mga asawa diri ay mo kapoy ulat sa kwan sa Ginoo. Kay kasagaran ng babae dali ra mo bigay ang taon. Kay wicked busy lagi. Ingon si Sarah, unsa ingon ni Sarah? Kapoy nagog ginulat sa risa at sa Ginoo simuha ka. Ang imong kaliwat unsa daw? Imoong daghan sama sa balasa dagat sama sa bituon hamak mo nang asahan sa Ginoo. Ginoo mo nasulti na Abraham. Nakabati si Sarah. Gikapoy si Sarah. Ano gikapoy siya? Kay minopos naman po si Sarah. Ang aminin ko sa Sarah, sarado na ang matres. So, hopeless na si Sarah. Unsay gihimo ni Sarah? Kaya nagduha-duha naman siya sa gisulti sa Dios. Murang nibigay na siya ba? Ningon siya ka Abraham. Sabot-sabot ako sila kay hindi nagsabot, manulis man. Manulis ka na, manilos man.
Ngayon si Sarah. Dulugi na lang ang atong katabang kay aron matuwan ang isaan sa Ginoo sa imo ang imong kaliwat himuon sama sa balas sa dagat o sama sa kadaghan dito. Ang Abraham po tao din, man po dahil na kayo, asawa naman yung mandok. Niya dili ka maninos, tsaka wala na. Ni sarado naman ang kongkwan. Na sa tawagan ng minupos na, dili na makahatag daw anak. Okay, babae na minupos, ang lalaki minupos, pero kang Abraham wala pa kay isugo man siya. No? So, auto nga, shortcut na pag-istorya, nagkaanak sila kang kinsay katabang nila? Si Hagar. Oh. So, ingon na si Hagar. Why sino say? Inyo ang maning agreement. Sorry lang, kung kakahatag anak, kumain na to, nakahatag anak. So, kung busing, pugos-pugos na si Abraham. Kunya, si Kuan po, nidako ang ulo sa katabang. Oh. Di, loy kay Sarah. Sige bati ni Sarah. Bati itaon siya o Silos. pagsilos o pangigi. Kay wala man sila kahatag ka. Muna nga nitukan ang asawa kang Abraham. Sa man yung gihimo ni Hagar, no? Gibuli man ko. Ingon na si Abraham. Okay. Fine. Nara sa imo ang desisyon kung saan mo si Hagar. Pagsulti ni Abraham, karon na mismo na yun. Banatan na yun si Hagar. Layas na rin! Kunya, ang kong anak, dada! Ipalayas niya si Hagar. Muna ka. Paano man mahalad? Kasi sa side sa Muslim, si Ismail man daw ang gihalad. Paano na paghalad nga? Ibiyaan na yun ni Hagar dito sa lasan kay nahurot nilang balon. Oh. Hindi palayas. O may desisyon ni Sarah. O ya, ibiyaan ang bata dito sa kaliwala sa lasan. Pero na manulunda niya ito nga ayaw himo anak kay padaghanon gyapon ko. Padaghanon gyapon mo na kating daghanan anak sa pagkaulipon. Oh. Programa gyapon sa Ginoo. Sa araw na po sila saan, wala pagkahilabot nila. Padaghanong niya po ang kaliwat ni Hagar. Pero, kung sa'yo nasukuha ninyo na lesson sa kay Sarah, nag-anticipate siya, tama? Amen. Siya nag-anticipate. Nag-una-una. Una, don't anticipate the work of God. Ayaw pangunahi ang Diyos. Siyempre, ang sentimento ni Sarah, kisa hindi mo bigay anak nga, sirado na lagi. Anak, inupos na doon. Nawala na sa iya ang pag-produce o excel. So, imposible na ganda ako nung maka-produce siya anak. Sumotong ito po si Abraham. Sawa ko niya. Pero, kung sa'yo nasulti na Genesis, 18, kami basa. Oh, niya. So, gibisitaan sila sa Ginoo. Ipalayas naman si Hagar. Yan, sila na, balik na sila. O, anak ko'y kauban, katabang, kay ipalayas man. So, bisitaan si Ginoo. Genesis 18. Kunya, pagbisita sa Ginoo, wa kabalo si Sarah nga ang Diyos dito nagbisita sa lahat. Di ba? Ni katawa si Sarah. Ako, buntis pa. Kaminas. Oh. Na, ditago ba na, kini pa nang entertain. Laki, istorya pang lalaki ba. Tago siya sa lawak. Pero nakita siya sa Ginoo, ginuugot. Nganong ikatawa ka, Sarah? Kaya tiyang kulbaa kay nakita niya na ikatawa. Namutbot ko siya, wala. Kita daw sa Ginoo, katawa siya. So muna ba kay sunan, wa kay makapugong. Basta Ginoo na yung istorya. So tuod man, ditsuhon tong istorya. Nabuntis si Sarah, maskin minupos na. So that is
a divine intervention. Kay why makapugong sa atong nabasa kaniya, why makapugong sa gusto niya nimuon. Oh? O ang iyang isulti, tumanon nila niya. So, ang nahitabo, verse 14 pa, ano na ba yung mga butang nga makuli sa Dios? Sa panahon nga gitiman-an, magabalik ako kanimo kung muabot na ang panahon. O si Sarah nakabaton sa usa ka anak nga lalaki. Ginoo na guna, no? O niya, si Sarah milimon nga nagaingon, wala ako magkatawa. Kay nahadlok siya, o siya mingon, dili, kung dili nga may katawa gayon. Tawa ka gayon. Unay conversation ni Sarah ngadto sa Ginoo. Pero nabuntis si Sarah. So, sa mga istorya, pagabot sa Genesis 15, mingon siya kang Abraham sa tinuod gayon. Hilap hibaluan mo nga ang imong kaliwatan, magadumuluong sa usa ka yuta nga dili ila o dito sila mag-alagad kanila o sila pagasakiton sulod sa upat ka gatos katuig. So, another na pud ni nga istoryang tarakos. Dati sa port tiling, no? Nabay kaliwat ni Abraham? Ha? Nabuntis ba Sarah? Kitsa iyang anak, kung sino pangalan? Isaac. Si Isaac. Di. Nanay, nag-iisa. So, mo na gihalat, tama? Okay. Mo na ilaray na iya sa Ginoo gyud. Kay bulungan kay ang buntis, kay bulungan kay aminopos na buntis. Basta mga iya sa Ginoo kay bulungan. So, dito ka pa istorya. Si Isaac, naay pamilya, pila ka anak? Dua, kaluha. Uy, namati mo? Sabi may Bible quiz na rin, no? Tangag ko, Bible. Gilo. Bahala mo. Hindi mo cancer. So, si Esau, si Jacob, kaluha na. Gilo ang pagkapanganay ni Jacob. So, si Jacob mo ay nagdala sa rinda. Unya, si Jacob, ialisdan ang pangalan kay nakigdumog man sa manlunda. Nahimo ng Israel. Unya, sa 12 kabanay, Una yung 12 kabanay. Nanap yung ngayon 12 kabanay. 12 kapanon. 12 na kaanak ni Isaac. Kunya, ni sanay na 12 god. Nanay kanya-kanya nga mga lupa. Una ilaray sa Ginoo. Now karon isa dito nga si Joseph naabot sa Egypt kay gibaligya. Pagabot sa Egypt, karon gutom ang Kanaan, so nagpisita ang mga igsoon ni Joseph yung 12 kabanay dito sa Egypto. Kay si Joseph naman mo ay presidente sa Ninive. So, blessed ang Egypt tungod kang Joseph, o ang Egypt lang mo ay walay ka nang itawag nga hulaw, gutom, tungod sa paghimo ni Joseph sa pyramid. O sa dagat, paghimo pyramid para kanang yung palay di mabahay. O scientific na siya. So, mo na strategy sa pag-store out sa mga pagkaon na di mapanos, dili mabahay, dili mo unsa kay instructionan sa Ginoo nga paghimo sama niini nga pyramid. Mo na nga nasikat si Joseph. O dito sa istorya, gikuha na tanan yang igsoon dito sa Kanaan o dito sa Ehipto gipakuyo. Tama? Buutan pa mga hari itong tumura. Pagka nangamatay na, naalis dag hari sa Ehipto nga lautan, ang kahimtang sa mga Israelites nahimong slave. So natuman bang sulti sa Ginoo? Natuman. Kaya pagsulti sa Ginoo nga mag-alagad mo sa dili ninyo nasod. Tama dili? Tama, no?
Magadumulong ka sa usa ka yuta nga dili ila. Ug dito sila mag-alagad kanila. Ug sila pagasakiton sulod sa upat ka gatos ka tuig. Tama gyud mo na figure. Oh. Niya pagkahuman daw ana, naay pasunod ani. Kamay basa ready go. Oh. Kung nasa usaw ng ilang kadalagan, pagkakalaman ko sa mga nila, hawa sila, halo nila, Ah, tanawa. Tinuod na dili. Tinuod oy. O kang nasod kinsa unsa ni nga nasod? Egypt. Ug ang nasod usab nga ilahang pag-aalagaran, pagahukman ko. Oh. O sa human ini mamahawa sila nga adunay daghang bahandi. Kinsa man sila ha? Mga Israelites. Israel kung isa lang pero daghan na Israelites. Umpa kayo. Kini nga mong istorya wala ni gi-record sa kanang historian. Wa po ni himuig libro kay nga naman. Kaulawan mo na. Pride of Nation. Hama ko na ang dato ipildig kabos. Niya na purdoy sila. Di mapurdoy nga. Ipangdala man sa mga Israelites. Oh. Pildi ko sila. Kay pildi nga nila surrender, no? Ug naapoy ko man sa Ginoo. Kami basa ready ko. Oh. Oh. Sumora Exodus. Ni, hawa na sila dito. Nganong di sila tuktan? Di sila tuktan nga adunay 10 plagues. Oh. So wagi makapugong. Gahi unta di si Juan pero di sila mosugot nga mo uli ang Israel sa Kanaan kay wala na sila maulipon. Wala na sila suko-suko nga mo bira atong mga dagko kay bato. Pagtigindog atong pilar pagkadagtua nya dakdusan kung pakloy-pakloy inara ang Egyptian. Oh. May trabaho diri. Kada sa istorya nga may trabaho. Di na pwede dito. Kitaan ka ng istorya, bunalan ka. Saan po ka? Oh. Lusog ang pukat mo sa lapok. Okay, ulipon god. Slave god. Ay mo slave ang kwan? Israelites to within ila to 400 years. Ah. So karon unsay na itabo? Bisan nila ning taguan nga istorya kay sa Bible naman ang gibutan. Bisan nila gitaguan na diskubrian. Unsa na diskubrian? Unsay tawag ani? Papyrus. So mo ni gisulat sa historian nga gitaguan. Kunya na diskubrian before 1829. So 1828 na discover na siya dito sa Egypt na nabisto gyapon. Kunya tumpak kayo ang gisulat sa historian o sa Biblia. Pero kay wa mo datulog time pick-up-on na nato ni. So kanila ato pick-up-on ang gisulti sa if you were Epirus nga ato makita din why really poor men have become the possessors of treasures. O diba tinood? And he could not make himself a pair of sandals is now the possessor of riches. Indeed, gold and limpis, the solely silver and basta kay napurdoy lang yung Egypt. Mao mo gyapon sa Bible Unsa giingon sa Biblia? Kamay basa sa Bible. Speak now in the ears of the people, and let them ask every man of his neighbor and every woman of her neighbor, jewels of silver and jewels of